Ang tikbalang ay isa sa pinakatanyag na nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Kilala ito sa kanyang kakaibang hitsura, may katawan ng tao at ulo ng kabayo kasama ang mga paa nitong kahalintulad ng kabayo. Narito ang ilang mga detalye tungkol sa tikbalang. Ang tikbalang ay may ulo ng kabayo, katawan ng tao at mga paa ng kabayo. Minsan ay inilarawan itong may mahabang mga bias at payat na katawan. Tirahan, madalas silang pinaniniwalang naninirahan sa mga kagubatan, kabundukan at malalaking puno, lalo na sa mga punong balete. Mga paniniwala at alamat, panlilinlang sa mga manlalakbay. Ang tikbalang ay kilala sa pagliligaw ng mga naglalakbay. Sinasabi na kahit pamilyar ka sa lugar, maaari ka pa ring maligaw kung may tikbalang na naglalaro ng kanyang mga kapilyuhan. Proteksyon at pagkaibigan, may mga alamat na nagsasabing kapag nakuha mo ang isang puting buhok mula sa tikbalang, maaari mo itong maging kaibigan at magiging tagapagbantay mo ito. Pang-aabuso, sa ibang mga kwento, ang tikbalang ay nagiging malupit at nananakit ng mga tao, lalo na kung sila ay nagugulo sa kanilang tahimik na pamumuhay. Pagsusupil sa tikbalang, pagbigkas ng dasal. Isang paraan upang mapigilan ang mga kalokohan ng tikbalang ay ang pagbigkas ng dasal o pag-awit ng mga relihiyosong kanta. Pag-ikot ng damit. Sinasabi rin na kung sakaling maligaw ka dahil sa tikbalang, maaari mong baliktarin ang iyong damit upang mawala ang epekto ng kanilang panlilinlang. Kultural na impluwensya. Ang tikbalang ay naging bahagi ng maraming kwento at alamat na naglalarawan ng mga takot at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Sa modernong panahon, ito ay madalas pa ring lumilitaw sa mga pelikula, literatura, at iba pang anyo ng sining, na nagpapanatili ng kanyang presensya sa kulturang Pilipino. Sa kabuuan, ang tikbalang ay isang makulay na bahagi ng mitolohiyang Pilipino na nagbibigay buhay sa mga alamat at nagsisilbing paalala sa yaman ng ating kulturang pamana.